All right, so this is some of the Wednesdays that I am able to preach a topical message. Dahil hindi naman tayo nag-aaral ng books of the Bible, we're going to be flying to the USA in June, July, August. Nasa US kami. So ang gagawin natin, these next few Wednesdays, we're going to look at this topic that I think is going to be very, very important to understand. Para pagdating natin sa judgment seat of Christ, ay alam natin kung ano ang maaasahan natin doon. So I'm going to be preaching on the judgment seat of Christ for the next 3 Wednesdays, and I believe we could take more than just 3 weeks on this very easily. But let's go ahead and start with just a general understanding of biblical judgments. So marami palang mga judgments sa Bible. There are many kinds of judgments in the Bible. The Bible is a book of judgment. Okay? So, let's start with Psalm number 119 and verse number 7. Psalm 119, verse 7. Just as an introduction, Psalm 119, verse 7, the Bible says, I will praise thee with uprightness of heart when I shall have learned thy righteous judgments. Or really the judgments of God's righteousness. When I shall have learned thy righteous judgments. So yung word judgments in Psalm 119 verse 7 refers to the words of God. It's one of the 7 psalteric titles in Psalm 119. So tingnan mo yung Psalm 119 sa Bible. Pansinin ninyo, yung unang 8 verses ay sakop ng letter A, Aleph. Yan yung unang letter ng Hebrew. In fact, every 8 verses starts off every 8 verses is a unit of an alphabet. Ang susunod na letter, Beth. Yan yung letter B, Beth. And so verse 9 hanggang 16, that's the next 8 verses. Then the following, Gimel, Daleth, He, Vav, Zayin, Cheth, and so on, hanggang sa katapusan. So it's a very structured psalm, Psalm 119. And dito sa Psalm number 119, sa unang 8 verses, meron palang mga psalteric titles. Ibig sabihin, ano ang salita ng Diyos? Anong tawag sa salita ng Diyos na ginamit ni David dito sa Psalm 119? Well, we can see the words that refer to the Word of God. Look at verse 1. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Law is a psalteric title. Titulo ng salita ng Diyos. Batas, law. Blessed, verse 2, are they that keep His testimonies. Yan ang pangalawang psalteric title. Testimonies. Mga patotoo ng Diyos. Yung testimonies, nangangahulugang salita ng Diyos. Titulo lang siya sa Psalm 119. Verse 3. They also do no iniquity. They walk in His ways. That's the third psalteric title. Ways. For thou hast commanded us to keep thy precepts. That's number 4, precepts. Alintuntunin, precepts. Nangangahulugan, salita ng Diyos. Diligently, verse 5. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. So that's law, batas na nakasulat, nakaukit, statutes. Okay? And verse 6, then shall I not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. That's another psalteric title. Commandments, mga kautusan ng Diyos. And so verse 7, I will praise thee with uprightness of heart when I shall have learned thy righteous judgments. So there is your psalteric title, number 7, the judgments.
of the Lord. Okay? So, the idea of judgments is the determination of right and wrong. So, kung gusto mong malaman kung ano ang right, ano ang wrong, huwag mong hahanapin yan sa mundo, huwag mong hahanapin sa computer, huwag mong hahanapin sa law books ng lipunan. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi kung ano ang right at ano ang wrong. So yung mundo natin, yung lipunan natin, wala silang alam patungkol sa right and wrong. Ang ginagawa ng tao ngayon, kung ano yung right sa kanyang mata. People today do that which is right according to their own ways, according to their own eyes. And that is a violation of Scripture. If you want to know what right is from wrong, you go to the Bible. So there is a sense in the Bible of due process. Pinag-aaralan niya ng Scriptures. Hindi lang basta-basta ang Scripture nagsasabi, ito ang tama, ito ang mali. Pinagbibigyan ng Diyos ng time na ma-develop, mag-explain ng tao at pag-aralan niya ang kanyang pamamaraan kung ito at suriin ang kanyang buhay kung talagang ito ay nasa tama o nasa mali. There's also decisions to be made. You can make right decisions or you can make wrong decisions. So hulaan nyo yung mga decisions ng tao, anong mas lamang? Right decision or wrong decision? Wrong. Proceedings and determinations. All of this is the ideas of judgment. So when David, sabi ng Bible sa verse 7, when David so learned about God's righteous judgment, it resulted in the praising or the glory of God with the uprightness of heart. So this is our challenge. We ought to so learn the righteous judgments of God so that we may praise Him with uprightness of heart. So kaya dapat pag-aralan ng salita ng Diyos para matuklasan natin yung mga hatol ng Diyos. At kapag nasuri natin, napag-aralan natin ang hatol ng Diyos at yung hatol ng Diyos ang nagiging pasya natin, desisyon natin, yung hatol ng Diyos, doon nagiging matuwid yung ating puso at pwede tayong mag-alay ng pagpupuri sa Panginoon ng matuwid dahil sumasang-ayon tayo sa hatol ng Diyos. A Christian cannot glorify God without knowing or learning about God's righteous judgments. So, you cannot praise God if you don't know the Word of God. So kung hindi mo pala alam na yung ginagawa mo ay tama o mali, hindi ka makakapagbigay ng lugod sa Diyos, hindi ka makakapagbigay ng pagpupuri sa Diyos. Dahil yung ginagawa mo pala ay mali. Or, hindi mo alam yung dapat mong gawin, dapat gawin mo yung tama. Okay? So, ang tao, natural na hindi ho siya gumagawa ng tama. Yung ang default setting natin bilang tao. Okay? Our default setting is we don't have the capacity to do the right thing. And so God, in His mercy, shows us His judgments in His Word so that you and I know what is the right judgment and what should be our decisions, what we should be doing. Verse number 5. Number 5 pala dito sa notes. Verse 5. The Bible is a book of judgments. So I surveyed the Holy Bible. I see 18 types of major judgments. Na ito, pag sinabi kong 18, and we're going to go through the 18 judgments tonight, there are more than 18 judgments in the Bible. Okay, I just picked out the ones that I thought were easy and significant as far as we're concerned. It affects us. But the Bible is an entire book of judgment. Adam and Eve were judged. Noah and the flood, that was a judgment. Sodom and Gomorrah is a judgment. Okay, Pharaoh was judged. Every time you turn the pages of Scripture, sinners sin and God judges. Okay, it's a book of judgment. Now, I'm going to show you 18 judgments para maging mas malinaw yung pag-aaral natin sa judgments. And then next week, I will focus on isa sa 18 judgments na yon na relevant para sa atin bilang Kristiyano. So, there's more than just 18, I'll say that much. And this is just an introduction message. We'll be looking at the details of one of those judgments relative to you as a believer and a church member of one of the Lord's assemblies of immersed disciples.
We will be examining the judgment seat of Christ. Yan ang gusto kong pag-aralan natin, yung tinatawag na judgment seat of Christ. Ano yun, Brother Bill? Saan yan? Kailan yan mangyayari? Ano ba ang judgment seat? Ngayon ko lang narinig yun or whatever. So, when we read Acts chapter 18, we read about Gallio and his judgment seat. Doon niya dinala ng mga Greek si Paul sa harapan ni Gallio sa kanyang judgment seat. Tapos mag-i-explain na nga sana si Paul, kaya lang naunahan siya ni Gallio. Well, we read that in Acts 18. So I was getting ahead of myself there. So, but before we look at the judgment seat of Christ, i-identify muna natin itong mga judgments ng Panginoon. Okay? So, classic, alam na ninyo dapat yung biblical timeline. Okay? So, sa Bible, merong Old Testament. Inaasahan ng Old Testament ang pagdating ng Messiah. Tapos, dumating na ang Messiah, namatay siya sa krus, inilibing at muling nabuhay. Ito yung bagong tipan, New Testament. Okay? Nasa New Testament tayo. Okay? Pagkatapos ng New Testament period, sa katapusan ng mundo, magsisimula yung tinatawag na tribulation. 7 years na tribulation period. Ibig sabihin, ang mamumuno sa daigdig ay ang Antikristo. Pagkatapos ng 7-year, babalik si Jesus Christ. So, He will return. Ito yung ikalawa niyang pagdating, second coming. So, magsisimula dito yung millennial kingdom. Ang kaharian ng Panginoong Jesucristo sa daigdig na ito for 1,000 years. Kaya sinabing millennial kingdom. So, yung una niyang pagdating ay sa Bethlehem nung sinilang siya ng Birheng Maria. That would be the first coming. Nung dumating si Kristo bilang sanggol, yon ang simula ng New Testament time. Tayo ay nandito ngayon. Okay? So, ito yung buong larawan ng Bible as far as yung calendar ng Diyos. Alright? So, sa mga judgments ng Diyos, meron tayong 18 judgments. Merong mga past judgments, may mga present judgments, at merong future judgments. Past, present, and future. Nasaan tayo ngayon? Nasa past ba tayo? Nasa present. Okay. Meron ba tayong hinaharap? Yes. Kaya ako nagtuturo ng ganito para maging prepared kayo. Hindi para sa present, kundi para sa future. Kasi yung judgment seat of Christ ay yung sa hinaharap natin. Okay? Malinaw ba ito? Okay, wala pa akong binanggit na judgment, ha? Okay. Tingnan natin yung mga judgment ng nakaraan. Let's look at the past judgments of God. First is the creator-creature judgment of death. When Adam fell into sin, nung nagkasala si Adan, sabi ng Diyos, siya ay mamamatay. Look at Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. This is the past, previous judgment, and it affects us today. We are still affected by this judgment. Genesis chapter 2. And let's see here. Let's see. Verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it,
For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So sa araw na kakainin mo ito, dun ka mamamatay, Adam. So, alam naman natin ang story, kinain ni Adam yung fruit na sinabi ng Diyos na huwag kainin. And that day, Adam sinned and God judged him and he commenced death. So, pumasok yung judgment of death, yan kay Adam. So, death passed upon all men for that all have sinned. Tingnan mo ang Romans chapter 5. Verse 12. Romans chapter 5, verse 12. Romans chapter 5, verse 12. The Bible says, Wherefore, as by one man sin entered into the world. Sino yung one man na pumasok yung kasalanan sa buong daigdig? Si Adam. Naalala niyo yung Genesis 2. Okay? Sin entered into the world, Romans 5:12. And death by sin. So, yung kamatayan, pumasok din yan sa pamamagitan ng kasalanan. So, question, sino sa atin ang walang kasalanan? Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo makasalanan. Pati ako, na nangangaral sa inyo, ay makasalanan. We are sinners. And therefore, we are subject to death. So yung kamatayan, dadaan din tayo doon. Kaya wala kang makikilala sa mundong ito na hindi dadaan sa kamatayan. Maliban lang kung bumalik si Jesus Christ, hakutin niya yung mga nabubuhay na mga Kristiyano dito. Pwera lang doon, lahat tayo ay dadaan sa kamatayan. And so, death by sin. So death passed upon all men, for that all have sinned. So lahat ng tao ay mamamatay. So meron ba kayong kilala na hindi pa namatay? Mamamatay rin yun balang araw. Meron ba kayong nakilala na hindi na affect ng kasalanan, hindi na apekto ng kamatayan? No. Ang bawat ospital ay testimony ng kamatayan. Ang bawat libingan ay testimony ng kamatayan. Ang bawat ubo, ang bawat pawis, ang bawat luha ay testimony ng kamatayan. Ang bawat sakit ng katawan ay testimony na parating ang kamatayan. So ang kamatayan, nakakagulat, iba-iba ang size ng mga kabaong. Merong ganito, nakakalungkot. Nakakalungkot yung pag yung kabaong pang teenager. Okay? Inaasahan naman na pag matanda, yun naman, normal naman yun. Pero maraming tao hindi nakakaabot ng teenagers. Namamatay sila, sanggol pa lang. Okay? Yan ay hatol ng Diyos sa lahat ng tao. Handa ka ba doon? Unang hatol pa lang yan. Naghanda ka na ba? So sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die. And after this, the judgment. So, are you ready? Did you make preparations for that appointment? Lahat tayo may appointment sa kamatayan. Hindi lang natin alam kung kailan. So, I hope you're prepared. Okay? Alright, so yan ang unang judgment. Next judgment na major will be the judgment of the cross. The judgment of the cross. Sa Isaiah chapter 53, Isaiah 53 verse 6. Isaiah 53 verse 6. The Bible says, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord, God the Father, laid on him, Jesus Christ,
the iniquity of us all. So God, the Father, laid on Him the iniquity of us all. Kaya nung napako si Kristo sa krus, inilapag ng Diyos Ama sa Kanyang anak lahat ng ating mga kasalanan. Lahat, bawat isa sa atin. Nakita tayo ng Panginoong Jesucristo sa krus nung inilapag ng Diyos sa Kanya ang ating mga kasalanan. Alam ng Panginoon yung mga mukha natin at yung pangalan natin at tinikman ng Diyos ang kamatayan para sa lahat ng tao. Whether ikaw ay saved o hindi saved. Jesus died for all mankind. He tasted death for every man, according to the Scriptures. He is not just the Savior of those who are saved, He is the Savior of those who are not saved. Look at 1 John chapter 2, verse 2. So yung pala ang ikalawang type of judgment. It's just a general survey. There are, again, many more judgments in between, but I just want to highlight the second one for our study. 1 John chapter 2, verse 2. And He is the propitiation. Ibig sabihin ng propitiation, kabayaran, payment. He is the payment or the propitiation or satisfaction, tubos, for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So, pati pala ang kasalanan ng buong sanglibutan, binayaran ng Panginoong Jesucristo. Question, kung ang tao ay hindi saved, sinong may sala? Sino ang may sala kung hindi saved ang tao? Ang Diyos ba o yung tao? Yung tao. Kasi yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay available para sa lahat. Pero hindi lahat gustong magpa-avail sa kabayaran ni Kristo. Kaibigan, kung hindi babayaran ni Kristo ang iyong kasalanan, ikaw ang magbabayad sa iyong kasalanan. Hulaan mo kung ano yung singil. Impyerno. Ganon ka banal ang Diyos. O akala natin yung mga kasalanan natin, malit na bagay lang. Pero yung pala sa mata ng Diyos, kung babayaran mo ang iyong kasalanan, magdusa ka ng isang ng walang katapusan sa isang dagat-dagatang apoy. O ngayon, gusto mo bang bayaran mo ang kasalanan mo o gusto mong tanggapin ang kabayaran ng Panginoong Jesucristo? So available naman 'yon. Romans chapter 8 verse 32. Look at Romans 8:32. This is the second judgment. I have a few more to go. Romans chapter 8 verse 32. Romans 8:32. He that spared not his own son. Let me just say it like that. God spared not his own son. He did not spare His own Son. Ha? Ano yung sa Tagalog? Hindi niya... Ano yung spare? What is that? He spared not... Yes, hindi niya pinalagpas yung mismong sarili niyang anak. Hinatulan niya sa krus. Kaya ito, nangangahulugan na sa oras na ikaw ay mamatay at haharap ka sa isang Diyos, at hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, talagang hahatulan ka ng Diyos. Bakit? Kasi hinatulan niya yung kanyang sariling anak. Ikaw pa kaya? Ako pa kaya? And so we're in deep trouble if you die in sin without receiving Jesus Christ as your Savior. There is no hope, there is no salvation, there's no second chance. And the fact that God spared not His own Son is evidence proof that He will judge the sinner who is in sin. So, yan ang past judgments. Okay? Ngayon, present judgments. May color code ako para maging mas malinaw ito. Okay? Present judgments.
Ito yung mga hatol ng Diyos na kasalukuyan. Gamitin ko yung pula para sa number 3 dito. Present judgments. Current. Under the wrath of God, condition of the unsaved. Kung ang tao ay hindi pa na kay Kristo, kung ang tao ay hindi pa tumanggap sa Panginoon, siya ay sumasailalim sa galit ng Diyos. Look at John chapter 3 verse 18. John chapter 3 verse 18. So tingnan mo yung cross ni Jesus Christ ay nagbubukod yan. Nagbubukod yan. It divides people into two categories. Those who are saved and those who are unsaved or lost. And those who are unsaved are under the wrath of God. That is a judgment. Tingnan mo ang John chapter 3 verse 18. The Bible says, "He that believeth on Him is not condemned." Okay, not condemned. Not condemned. Hindi na hahatulan ng Diyos yung mga sumasampalataya kay Jesucristo. Wala na yung usapan, langit ba o impyerno. Hindi na yan ang usapan. Nung tinanggap ko si Jesus Christ, hindi na ako hahatulan ng Diyos sa impyerno. Bakit? Tinanggap na ng Diyos yung kabayaran ng kasalanan, si Kristo. Kaya ako saved dahil kay Kristo. Hindi ako saved dahil nabautismuhan ako. Dahil mabait na tao ako. At medyo gwapo. Just joking. Gusto ko lang kayong gising, ha? Huwag kayong matulog. So, he that believeth on Him is not condemned. But, eto yun. Eto yung ikalawa, binubukod ng cross ang buong sangkatauhan sa dalawang category. You are either saved or you are not saved. Tingnan mo. But he that believeth not is condemned already. Is condemned already. Is condemned. Sa kasalukuyan ngayon, ang tao na hindi na kay Kristo o hindi pa tumanggap sa Panginoon, siya ay condemned na. Hinatulan na ng Diyos. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Tingnan mo ang verse 36. John chapter 3, verse 36. He that believeth on the Son hath everlasting life, or everlasting life. Ang tao na tumanggap na kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Amen? Alright. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So, ang tao na hindi pa tumanggap sa Panginoon, the wrath of God. Brother Bill, ano ibig sabihin ng wrath? Ibig sabihin ng wrath, galit o puot. Matinding galit. Wrath. Yung wrath ng Diyos. Biro mo, ang kaaway mo sa buhay, ang Diyos. Hula mo sinong mananalo. Hindi ikaw. So tingnan mo, ang cross ni Jesus Christ, the cross of Christ divides people. You are either saved or you are not saved. Kung hindi ka saved, sumasailalim ka ngayon sa hatol ng Diyos. Kaya sa oras na mamatay ka, wala nang desisyon. Hindi na pinag-uusapan ito. Hindi na pinag-uusapan. Pag namatay ang tao na wala kay Kristo, diretso yan sa impyerno. Kahit na baptist yan. Kahit na nabautismuhan yan. Kahit na magritual, magsakramento. Kahit na Catholic Baptist yan. Malinaw ba ito? You understand that? You are either in Christ, you are either saved or lost. That's it.
And everyone who is not saved is under the condemnation of God. Alright. So, yan ang current judgment ng hindi saved. Ngayon, green. Gamitin ko. Current judgment naman ng mga saved. Okay? So, kung ikaw ay saved na, eto ngayon yung mga present judgments mo. Una sa lahat, the Christian's self-judgment for ongoing sanctification. Tingnan mo ang 1 Corinthians chapter 11 verse 31. Look at 1 Corinthians chapter 11 verse 31. 1 Corinthians chapter 11 verse 31. So I would say this is called, para sa mga Kristiyano, self-judgment. Self-judgment. Ibig sabihin, ginajudge ko ang sarili ko. 1 Corinthians chapter 11 verse 31. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Oh, yun. Brother Bill, kung i-judge ko lang pala yung sarili ko, hindi na ako hahatulan. Ano yung ibig sabihin nito, Brother Bill? Ibig sabihin, kung bibigyan mong pansin ang buhay Kristiyano mo, di hindi ka na mag-aalala sa hinaharap. Kung ayusin mo lang yung lakad mo ngayon. Do you understand that? Kaya nadidisgrasya ang napakaraming mga Kristiyano kasi hindi sila nag-self-judgment. Kung hindi mo kayang i-control yung sarili mo, talagang i-control ka ng something or someone else. Kaya dapat matuto ka na lang, i-judge mo na yung sarili mo. Learn to take responsibility for yourself. Do some self-examination. Sabi ng Bible, examine yourself. By the way, sabi ng Bible, examine yourself. Alam mo, eksperto yung mga tao sa problema ng iba. Pero sa Bible, hindi interesado ang Diyos sa problema ng iba. Interesado ang Diyos sa problema mo. You judge yourself. Don't judge somebody else. Huwag mong problemahin yung iba. Problemahin mo yung sarili mo. Ang daming problema sa buhay na pwede mong alisin sa buhay mo kung hindi mo na problemahin yung problema ng iba. Malinaw ba ito? Is this clear? This is self-judgment. Judgment number 3 pa lang tayo. Are you getting this? Do you understand this? Okay? Ba't ka malungkot? Kasi siya. Bakit? Ba't hindi ka makapag-church? Kasi siya. Ba't hindi ka makapaglingkod sa Panginoon? Kasi yon. Ba't hindi ka makapagbasa ng Bible? Kasi ito. No, the Bible says, judge yourselves. Huwag mong hatulan, huwag mong i-examine yung buhay ng iba. Tingnan ko nga. Tingnan mo, mali ka dito. Mali ka dito. Tingnan mo yung ginawa mo dyan. Mali ka dun. Gusto mong malaman kung sino ang problema sa buhay mo? Humiram ka ng salamin. Hiram ka ng salamin para makita mo sinong dapat mong sisihan. Hindi ako makapaglingkod sa Panginoon kasi dito. Yun. Ito. No. Si Adam nga, nasa garden. Perfect ba yung garden o hindi? Perfect. Nagawa pa rin niya magkasala o hindi? O sinong sinisisi niya? Si Eva. Pambira. 2 na lang nga kayo sa...
Dalawa na nga lang kayo sa garden. Ganun talaga tayo. Ganun talaga tayo. Likas sa sarili natin na mag-examine ng iba. So, kaya hindi uubra sa akin yung nagpapalusot, yung nagdadahilan. Brother Bill, hindi ako makapag-ganito kasi ganito itong taong ito. Pwede mo bang i-control ang tao? Ha? Kaya mo bang i-control ang tao? Ang Diyos ba, nagko-control ba siya ng tao? Ha? O hinahayaan ng Diyos na ang tao ang magdesisyon tapos ang hatol ng Diyos bumabagsak base sa kanyang desisyon? Okay? So learn this. Sabi niya, if a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. By the way, yung self-examination nito ay nagaganap sa Lord's Supper. This self-examination should happen regularly. Actually, it should happen every day. You should examine yourself every day. But in the context of Scripture, this is referring to the Lord's Supper. So that's why the Lord's Supper is so highly important. Because Lord's Supper provides the avenue for self-reflection and self-examination. But examine yourself. So inaasahan ba ng Diyos na member ang saved na Kristiyano sa isang Baptist church? Yes. That is a given. In the New Testament, everyone who's saved and born again ought to be a member of an independent local biblical Baptist church. That's a unstated fact. Kasi paano mo matutupad yung examine yourself kung hindi ka member ng church? O walang self-reflection sa labas ng church, ha? Ang buong Bible, isinulat yan para sa church member. Ngayon lang tayo nagkaroon ng mga Kristiyano na ayaw maging church member. Kasi pag member ka ng church, titingnan ka ng tao kung paano ka naglilingkod, etc. Aasahan ka na nandyan ka every Sunday. And so on and so forth. Is this clear? Self-examination, self-judgment. Okay? Aayusin ko ang lakad ko. Hindi ko pwedeng ayusin yung iba, pero pwede kong ayusin yung sarili ko. Hindi naman ako responsible sa iba. Responsible ako sa sarili ko. Kaya, hindi ko pwedeng ayusin yung lakad niya. Ako na lang, Lord, aayusin ko na lang ang lakad ko sa iyo. Kung lahat tayo ganon, di lahat tayo magiging maayos sa harapan ng Diyos. Self-judgment. Number 2, ay yung para sa mga Kristiyano. Number 5 sa notes natin. Present judgment. The Christian's chastening of the Lord. So, merong self-judgment dito. Self-judgment. Tapos merong chastening of the Lord. Ano yung chastening of the Lord? Hebrews chapter 12. Let's go to Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, and look at verse number 5. Hebrews chapter 12, verse 5. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord. The chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He received. So, yung pala, kung hindi mo ikokontrol yung sarili mo, papaluin ka pala ng Diyos. Ha? Ang Diyos pala may pamalo? Yes. Para sa kanyang mga anak na pasaway.
Yes. Okay? So, ito yung mga anak ko. They're my children. Tanungin mo kung namamalo yung tatay nila. Baka dalhin ko yung pamalo ko, pakita ko sa inyo, magulat kayo. Ba't namamalo ka, Brother Bill? Kasi ang Panginoong Diyos ay namamalo ng mga anak niyang pasaway. Ba't siya namamalo, Brother Bill? Kasi mahal niya ang kanyang mga anak. Para pag sumuway sila, iko-correct niya sila para maging matuwid sila. At kung ayaw nilang maging matuwid, iuuwi sila ng Diyos. Hebrews chapter 11. Brother Bill, sa lipunan natin ngayon, abusado na yan. Abuse. Ha? Kaya yung lipunan natin bulok dahil hindi na ho tinuturo ito sa mga magulang. Oh. Yung lipunan ba natin, better or worse? Ha? Bakit? Kasi imbis na i-chasten ang child, kung ano-ano na lang ang dapat gawin, time out, take a break, redirect, reassign, punish, ano na lang, less cellphone, less cellphone, yun na lang. Pero hindi pwede yung chastening. Sabihin ko sa inyo, kung gusto mong sumunod yung anak mo sa boses mo, paluin mo yan. Pag sinaway nila yung boses mo, lalaki yan na may takot. Hindi yan magmamadali na maging pasaway. Hindi yan magsasalita ng basta-basta. Lalo na kung ikaw ay marunong pumalo. Na hindi ko sinasabi maging abusado ka. That would be criminal and wrong. Pero maging disciplinarian ka, yun. Kasi ang Diyos ay disciplinarian. Okay? So, He deals with believers as His sons. Parang anak tayo ng Diyos. So, pag hindi tayo sumunod sa Diyos, papaluin tayo ng Diyos. That is present. Okay? So, i-control mo yung sarili mo para hindi ka paluin ng Diyos. Pero kung ayaw mong i-control yung sarili mo, papaluin ka talaga ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. Third, church discipline. Church discipline. Ano yung, Brother Bill, ano yung church discipline? Ito yon. Kung ikaw ay Kristiyano, inaasahan ng Diyos ikaw ay maging member ng isang Biblical Baptist Church. At kung pasaway ka, ayaw mong i-control yung sarili mo, hindi ka papayagan ng church na manatiling member. Ano yung, Brother Bill? Halimbawa, naglalasing ka. Member ka dito, tapos naglalasing ka. Ako hindi ako naghahanap. I am not looking for hindi ako naghahanap ng bad report sa members. Pero pag nakita ko ang member na gumagawa ng mali, automatic tanggal ka na sa membership. Walang vote. Hindi bino-vote yon. Kasi meron na tayong command sa Scripture. Kamangmangan ng mga churches ngayon. Dalhin muna natin ito sa church. Sa pag-usapan natin. Kung si brother so-and-so ay kailangang manatiling member, nangalunya na nga eh. He's a fornicator, adulterer, and mananatili ba siyang member? No. Let me tell you something. The Bible says, let fornication not be named once among you. Not once. Therefore, if a church member is a fornicator, he dissolves his membership. When? When he committed fornication. It is not a vote or committee vote. Walang committee sa Bible. Kung ang tao, lasinggero, hindi siya pwedeng maging church member.
Bakit? Masisira ang pangalan ni Kristo. Brother Bill, di ba nag-church sila dito? Naglalasing sila. Alam mo, hayaan mo yung tao mag-attend ng church. Sige lang attend. Pero pag nagtanong yan, pwede ba akong magpabaptize? Tatanungin kita, meron ka bang bisyo? Ha? Sigurado kang gusto mong maging member? Mag-church ka every Sunday? O baka yung gusto mo lang yung Sunday afternoon? May mga ganon. Sunday afternoon lang kami. Alam mo, ang araw ng Diyos, araw ng Panginoon, morning, afternoon. Buong araw bibigay natin sa Diyos. Kaya hindi tayo katulad ng maraming mga churches. Professional church yon. Wala silang pakialam sa salita ng Diyos. Tayo, alam natin, meron palang church discipline. Wala namang pumipilit sa inyo na mag-church. Kung ayaw nyo mag-church, wag. Ayaw ng pintuan, no? You can go. Pero kung gusto mo maging member ng church, magpasako ka kay Kristo, gandahan mo na ang lakad mo sa harapan ng Diyos at maglingkod ka sa Diyos para pag nag-report ka sa langit, meron kang reward. May reward pala sa langit? Yes! Yan ang pag-uusapan natin. We're getting somewhere. We're gonna get there. Nasa ano pa lang tayo? Judgment number 6. Church discipline. By the way, yung church discipline, kung ano yung pasya ng church, pinasya na ho na yan ng langit. Look at Matthew chapter 18. Matthew chapter 18. Matthew chapter 18. Matthew 18 and verse 15. Matthew 18 verse 15. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Tingnan mo, napakaganda, gracious ng Diyos. Alone muna, private. Okay, Brad, sabi ng tao, fornicator ka, adulterer ka. Totoo ba yun? Oo, totoo yun. Okay. So, ngayon, kailangan pagsisihan mo yan, wag mo nang gagawin yan, wag mong ulitin yan. At furthermore, i-confess mo yan sa Panginoon at humarap ka sa church, humingi ng forgiveness. Para alam ng taong bayan na hindi ka sumasangayon sa ginawa mong kamalian. You were wrong. Alone muna. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Amen? Okay. Pwede kang manatiling church member. You can stay as a church member if you agree with level 1. Ang problema, hindi nag-agree yung tao sa level 1, level 2, verse 16. If he will not hear thee, take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. So, ngayon, sinong sasama sa'yo? Malamang yung pastor, malamang yung mga men. Di kasama ka sa akin para marinig mo ito. Brad, di ba sinabi mo fornicator ka, nangalunya ka, adulterer ka? Yes. Pagsisisihan mo ba yan? Ayaw ko? Hindi. Narinig mo? Yes. This the mouth of 2 or 3 witnesses. Did you witness him say no? Yes. Okay. Testigo ka na. Ayaw niya magpasakop kay Kristo. Third level. Verse 17, and if he neglect to hear them, tell it unto the church. Ngayon, i-report na sa church. Okay, church members, itong si brother so-and-so, ayaw niyang magpasakop kay Kristo, sinabihan niya kami na hindi siya nagsisisi sa kanyang pangangalunya o sa kanyang paggawa ng mali. Gusto niya magpatuloy na gumawa ng mali. Therefore, tatanggalin natin siya sa church membership. We will lose him. That's loosening. So tingnan mo, sabi ng word,
Let him be unto thee as an heathen man and a publican. Eh, yung turing mo sa kanya, parang hindi na siya church member. In fact, yung turing mo sa kanya, parang hindi na siya saved. Verse 18, Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind in earth, shall be bound in heaven. Yung palang tinanggap ninyo sa church membership, tinanggap pala ng Diyos yun. Yung inapruba ninyo, inaprubahan ng langit. And it says here, whatsoever ye shall loose on the earth shall be loosed in heaven. Yung pinakawalan ninyo sa earth, pinakawalan na rin pala ng langit yon. So yung Bible verse na ito, nagtuturo ng church discipline. Halimbawa, member ka dito. Tinanggal ka namin sa pagiging member. Kinilala ng langit yon. Pagdating sa hinaharap na judgment, ire-review ng Diyos lahat yan. So, tandaan ninyo, ang member ay natatanggal sa membership hindi lang dahil sa kasalanan niya, kundi hindi rin siya dahil sa rebellion din niya. It's because of his sin and rebellion. Ayaw magpasakop kay Kristo. Mas mahal niya yung kanyang kasalanan kaysa sa kanyang Diyos. Kung mas mahal mo yung kasalanan mo, di sige na. Huwag ka na magpakunwari-kunwari na church member ka. Nag-a-attend ako sa church na yon. I love Jesus. Kaya ko pang maglo ng heart. You heart. No. Nakakasira sa pangalan ng Kristo yung foolish rebellion and sin. So, hindi ho tayo pwedeng maging church na walang disiplina. Kaya pag kayo interested kayo magpabaptize, sumali sa church, you better examine yourself. You better examine yourself. Next, ika-apat na judgment para sa mga Kristiyano, yung sinasabing candlestick. Candlestick status. Ano yun, Brother Bill? Sa Revelation chapter 1 and 3, lumapit si Kristo sa mga churches. At sinabi niya, kayong mga churches, kayong mga pastor, at kayong mga churches, kung hindi kayo magbago, aalisin ko kayo sa candlestick. Anong ibig sabihin nun, Brother Bill? Hindi na simbahan ng Panginoong Jesucristo ang simbahan na walang disiplina. Inaalis ng Diyos yung liwanag. So, question. Marami bang mga churches ngayon sa lipunan natin? Sa dami ng mga churches sa lipunan natin, nangangaral ba sila ng salita ng Diyos? Wala na, no? King James pa lang, hindi nila alam. Hindi na sila interesado sa gospel, sa message ng gospel, yung message ng mga churches ngayon. Love, joy, encouragement. Pero, nasaan yung message of repentance? Wala na. Nasaan yung message against sin? Wala na. Kaya yung candlestick, yung ilaw ng candle, ginanyan na ng Panginoong Jesucristo. Question. Sa 30 churches na nasa New Testament, sino ang church na nananatili hanggang ngayon? Sa lahat ng mga churches ng New Testament, at may mga higit 30 churches dito, sino yung church na nagpapatuloy hanggang ngayon? Alam niyo ang sagot? 0. 0. Ano nangyari sa kanila, Brother Bill?
siguro lumago sila, siguro baka nagkaroon ng bagong pastor na hindi nag-aral ng salita ng Diyos at hindi na nagtuturo kung ano ang matuwid, ano ang mali. Kaya tinanggal na ng Diyos yung ilaw. Ngayon, churches pero nasa kadiliman. Are you understanding this? Gets ninyo ito? Okay. So, question. Mount Zion Baptist Mission. Anong klaseng church tayo? Candlestick church o wala? Mananatili ba tayong candlestick? Hanggang kailan? So, challenge ito, no? Hindi lang pala yung Kristiyano, kailangan alagaan niya yung sarili niya. Dapat yung mga Kristiyano, inaalagaan nila yung church nila. Alright. Next. Number 8. Judgment number 8. Alam ko, oras na. I'm trying to hurry. Okay? 8. Ito naman, hindi na Christian. Prophetic judgment naman ngayon. Tingnan natin yung mga prophetic. Blue. Okay? Yung red para sa unsaved kasalukuyan. Yung green para sa Christian kasalukuyan. Ngayon, ito prophetic judgment. Number 8, times of the Gentiles. Times of the Gentiles. Tingnan mo Luke chapter 21 verse 24. Luke chapter 21 verse 24. Luke 21:24. Luke 21:24, the Bible says, "And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled." Ito pala, meron palang times of the Gentiles. So, para sa Israel, tinatapakan sila ng mundo, yung bayan ng Diyos, Israel, tinatapakan sila ngayon ng mundo hanggang ngayon. So, eto tayo, nasa kasalukuyan tayo. Anong taon na tayo? 2024. Yung times of the Gentile, nagsimula yan nung sinakop ng Babylonia ang Israel ay Jerusalem noong 586 BC. Sinakop ng Babylon ang Judah 605. Tapos 7 years later, tapos 12 years later, 3 phases yung Babylonian captivity. Sa phase 3, winasak nila ang temple. Wala nang naghahari sa Israel hanggang ngayon. At walang maghahari sa Israel hanggang dumating si Jesus Christ. Ito yung times of the Gentiles. So ang Israel ay sumasailalim sa sumpa ng Diyos, sa judgment ng Diyos. Hanggang ngayon, at hindi ho yan matatapos hanggat hindi matapos muna yung 7-year tribulation. Pagdating ni Jesus Christ, maghahari siya, doon matatapos yung times of the Gentiles. Amen? Alright, number 9, future judgment. So hanggang ngayon, yung Israel ay nananatili sa times of the Gentiles. Future, Kristiyano na naman. O ito, green. Yun. Number 9, the judgment seat of Christ is a future judgment relative to the service of the Lord in the New Testament assembly. Naalala ninyo, anong susunod sa calendar ng Diyos? Rapture. Kukunin ni Kristo lahat ng nasa Kanya. Dadalhin niya tayo sa langit. Anong gagawin natin sa langit? Haharap pala tayo. Ayan, yung man, my man. Haharap pala tayo kay Jesus Christ.
Lahat ng bawat Kristiyano, individually, haharap tayo kay Jesus Christ. Yan ang sinasabing judgment seat of Christ. 2 Corinthians chapter 5. Go to 2 Corinthians chapter 5 and verse 9. 2 Corinthians chapter 5 and verse 9. 2 Corinthians 5:9. Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. Verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. We must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo ay haharap sa judgment seat of Christ. We must all appear. So there's a future judgment seat of Christ. Romans chapter 14 verse 10. Tingnan mo ang Romans chapter 14 verse 10. Romans 14:10. For why dost thou judge thy brother? Why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. So, pangalawang beses, sinabi ni Paul, we must all, wag mong pabayaan mo yung kapatid mo, yung kapatiran mo. Kasi haharap siya sa Diyos, ikaw rin. Haharap ka rin sa Diyos sa kanyang judgment seat. Question, sinong kausap ni Paul? Yung mga unsaved? Hindi. Ang kausap niya yung mga Kristiyano. So yung judgment seat of Christ, hindi yan para sa lahat. Para lang yan sa mga believers. So, meron pala tayong judgment sa hinaharap natin. Yes. Look at verse 12. Romans chapter 14 verse 12. So then every one of us shall give account of himself to God. Okay. You will give account of yourself to God. Sasagot ka para sa sarili mo sa harapan ng Diyos. So, pakinggan niyo ako ha. Prepare ko kayo ngayon. Kaya ako nagtuturo ng ganito. Para balang araw, alam ninyo, haharap kayo sa Diyos at magbibigay kayo ng explanation sa Diyos. Next judgment, prophetic ulit, the time of Jacob's trouble, number 10. Dadalian ko na lang ito. Ito yon, time of Jacob's trouble, 7-year tribulation para sa Israel yon. Yan yung sinasabing time of Jacob's trouble. Trouble ni Jacob, yung tribo ng Israel. 12 tribes of Jacob. Mababasa mo yun sa Jeremiah chapter 30 verse 7, Daniel chapter 9. Yung simula ng time of Jacob's trouble, diyan nagsisimula yung day of the Lord. Ito yun. Sakop yan yung 7 years, sakop din yung 1,000 years, day of the Lord. Okay? Sa loob ng tribulation, pagdating sa katapusan, merong judgment of the great whore. Judgment of Babylon. Hahatulan ng Diyos yung Babylon. Dito. By the way, alam ba ninyo yung Babylon? Hindi nawala ang Babylon. Lumalaganap pa rin sa lipunan natin yung Babylonia. Saan natin makikita ang Babylonia, Brother Bill? Lahat ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng tao, na gawa ng kahoy, bato, ginto, pilak, yung pinupunasan, yung paa. Babylonia yon. Saan nanggaling yung mga idols? Yung tradisyon ng idols. Hindi nanggaling yun sa Bible. Babylonia yun. Yung mga damit na low cut,
Yung mga palda na mini, yung mga shorts, na yung bulsa, nakikita mo yung bulsa kasi yung cellphone na lumalampas sa short. Saan galing yung fashion ng lipunan? Na yung makeup, napakakapal para kang si Ultimate Warrior. Saan galing yung look na ganun? Yung fashion ng lipunan. Babylon garment yun. Sikat ba yan ngayon? Pansinin mo lahat ng mga pop artists, singers, walang nakasuot ng modest dress. Lahat ng suot nila, revealing. That's Babylonism. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, Babylon. Yung pagdamit ng kamunduhan, Babylon. So buhay na buhay ang Babylon ngayon. At lalong magiging malala ang Babylon dito. I-revive yan. And so on and so forth. Nasa gobyerno ang Babylon. I'm not gonna go into that. We'll go into that some other time. So hahatulan ng Diyos yung great whore. Hahatulan ng Diyos, verse number 12, yung Antikristo sa katapusan. Ihahagis ng Diyos yung Antikristo. Ilalagay niya yan sa impyerno. Amen. Hahatulan din ng Diyos yung mga tribulation saints, yung mga na-saved dito. Hahatulan din ng Diyos yan. Bibigyan niya sila ng pwesto sa millennial kingdom. Ganon din yung mga Kristiyano. Kaya tayo hatulan dito para bigyan tayo ng pwesto dito. Yung rewards pala natin, meron palang rewards na maapektuhan yung pwesto natin sa millennial kingdom. Yes. Kaya pagsikapan na ninyo ngayon yung paglilingkod nyo sa Diyos. Para hindi kayo mapahiya sa millennial kingdom. I-judge ng Panginoon yung mga Old Testament believers. Dito, bago sila pumasok sa millennial kingdom. Tribulation, survivors. Hihiwalay ng Diyos yung mga saved sa hindi saved dito. Lahat ng papasok dito, saved. Lahat ng hindi saved, papasok sa impyerno. Hahatulan ng Diyos yung mga nations dito. Yung mga bayan na tumulong sa Israel, yung mga bayan na tumutol sa Israel, hindi papayagan ng Diyos na pumasok sa millennial kingdom. Ang papasok lang dito, saved. Saved Jews, saved Gentiles. Tapos, hahatulan ng Diyos ang Gog and Magog. Ito yon, dito yon, sa katapusan ng millennial kingdom. May Gog and Magog dito, Ezekiel chapter 40 hanggang 44. May Gog and Magog dito, Revelation 20. Sino yung si Gog and Magog, Brother Bill? Yan yung mga bansa na lumalaban sa Diyos. Brother Bill, meron bang mga bansa na lumalaban sa Diyos? Maraming mga world leaders ang nagsabi nung nag-pandemic tayo na hindi ho essential ang Diyos. Wag kang magkunwari na yung gobyerno mo, mahal ka ng gobyerno mo. Dadalhin ka niyan sa presinto kapag inunahan mo ang Diyos. Pero hahatulan ng Diyos ang Gog and Magog dito. Tapos, hahatulan ng Diyos lahat ng mga angels na fallen angels. Kasama na dyan si Lucifer. Ayan, ilalagay niya yan sa impyerno. Amen. Lahat ng mga demonyo, ilalagay niya yan dyan sa katapusan. Tapos, last, number 18. Are you happy? Last na ito, Bago pa 8:30. Wala pa tayong 8:30. This is the last judgment. Bakit, antok na kayo. Okay, gising na, gising. This is the last.
Ito yung sinasabing Great White Throne Judgment. Ano yung Brother Bill? Ito yon. Lahat ng mga kaluluwa na nandito sa impyerno, babangon yan, kukunin yung katawan, at yung kaluluwa, katawan, espiritu ay haharap sa Diyos para ihagis lahat ng nandito sa isang lawa ng apoy. Sa isang lawa ng apoy. Great White Throne Judgment. Kung ito para lang sa mga believers, ito para lang ito sa mga unsaved. At ilalagay ng Diyos lahat, body, soul, and spirit, sa isang lawa ng apoy. Brother Bill, meron bang lawa ng apoy? Hulaan nyo kung ano yung araw. Napakalaking lawa yon ng apoy. At hindi gagamitin ang araw sa New Jerusalem. Kasi yung sinag natin ay si Kristo. Hindi ito. Alam mo kung ilang milyong earth ang kaasya sa araw? How many earth can fit in the sun? Tanungin nyo na lang si Google. Alam ni Google yon. Pero sa isip ko, I think, statistically, you can fit 3 million earth in the sun. 3 milyong earth pwedeng kaasya sa sun. So ito palang hatol ng Diyos, sapat para sa lahat ng mga ayaw tumanggap kay Jesus Christ. So, ang pag-aaral na ito, ang interest ko lang para next Wednesday, alam na ninyo ito ang pag-uusapan natin. The judgment seat of Christ. Okay? Any questions? Baka may question kayo. Any questions? Malinaw? Is this clear? Okay, wala nang question. Baka gusto nyo umuwi. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for today. We thank you, Lord, for the time that we have to study the Bible. I pray that these various things won't be confusing, but would be edifying, understandable, that we could see where we are in the plan of God, and we can prepare for the future. We thank you, Lord, and I ask that you would bless open hearts. I pray for those who don't know Jesus as Savior, that they would get saved. We ask these things in Jesus' name. Habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata, meron ba magsasabi, Brother Bill, hindi ako sure na ako ay saved. Hindi ako sure na ako ay born again. Nung sinabi mong tanggapin si Jesus Christ, hindi ko pa nagawa yan, hindi ako sure. Pero gusto kong maging sure, Brother Bill. Please pray for me. Hindi kita tatawagan, I will not embarrass you. Pero gusto ko lang mag-pray para sa iyo, Brother Bill. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ para hindi ako humarap sa hatol ng Diyos. At hindi ako manatili sa puot ng Diyos. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ. Pakitaas ang kamay, pag-pray ka namin. Anybody like that? God bless you. God bless you. Nasa puso yon. Kung tunay na ikaw ay magsisi, at kung tunay na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon Diyos na kapagligtas ng aking buhay. Kung tunay na ikaw ay nagsisisi at sumasampalataya kay Kristo, tunay na ikaw ay maliligtas. Anybody else? Please pray for me. I'm not sure. Alright? How about this? Brother Bill, pray for me. I am not perfect. Pero alam ko si Jesus Christ bilang aking Savior. Tinanggap ko na siya noon pa. Can I see your hand? Okay, very good. Alright. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the scriptures. We thank you, Lord, for the truth. And I pray that there are those who I may not be sure, may not be clear. Maybe tonight would be a clear night where they can truly repent and believe on Jesus Christ. And they will know that for sure in their heart. And we trust you in all these things in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.